Ganda mong taglay, sila'y maaakit kapag tinapo. Sa bayan ng Analauge, may isang nagngangalang Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Siya ay nagdaos ng isang hapunan ng mga huling araw ng Oktubre. Mabilis na kumalat ang balita mula sa Intramuros hanggang sa ibang dako ng Maynila. Ang tumatanggal sa mga panauhin ay ang matandang babaeng pinsan ni Kapitan Tiago na si Isabel. Buenos dias! Maamo ang mukha nito ngunit di gaanong marunong mga stila. Kayo muna'y aking iiwan. Dahil ako'y pupunta muna sa kusina. Dahil ako'y nakarinig ng pagkahulog ng pinggan. Naway masayahan kayo sa hapunan ito. Si Padre Sibayla ay isang Dominiko at pura sa Binondo. Bata, magandang lalaki, makisig at pormal. Naging propesor sa kolehiyo ng San Juan de Letran at kilalang matalino sa pagtatalo. Si Padre Damaso ay isang Pransiskano na may buhok na pumuputi na at malusog na katawan. Kung ipagsasama-sama ang kanyang maayos na pagmumukha, malalamang pisngi at paninging nakakabakla, siya'y di nalalayo sa isang maharlikang Romano. Maniwala kayo sa akin. Isang bagay ng mga Las Madrid. Iba naman ang manirahan sa Pilipinas. Ako! Magdadalawamput-tatlong taon ang manirahan sa Pilipinas. 3 taon ako namalagi sa isang maliit na bayan pamumuhay sa pagsasaka. Kararating ko pa lang noon at di pa nanuwa ng Tagalog. Isa pa, 20 taon ang nanilbihan sa San Diego. May 6,000 katao roon. Ngunit, nung ako'y umalis, ilang tao lang ang sinamahan ako. Anong pinapakita nito? Kundi, pagwalang bahala ng mga Indio. Pagpatawan niyo, ngunit totoo po ba na pagwalang bala ng mga Indio? O ginagamit niyo na ang kapintasang ito upang matakpan ang ating sarili pagwalang bala? Sa kapag-aaral sa pagsulong at pamaraan sa pagsakop ng ibang lupain? Yan mga kaingitan lamang. Tanong nyo sa ginoong laruan. May higit pa sa tamang mga nagtulang bahala. Oo nga, gayon din sa pinakamasamang tirig at pinakawalang turing. Nakakala ko na may-ari ng bahay na ito ay isang Huwag kang mag-alala. Santiago ay hindi tunuturing ang sarili na Indio. Hindi naman natin siya harap ngayon. Nasabi ninyong nilisan ninyo ang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong pamamalagi roon, hindi pa ba kayo masaya? Hindi! Kaya marami kapahamakan nangyari. Dahil kinakatigan ng pamahalaan, mga ereheng kaaway mga alagad ng Diyos. Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko sabihin, kapag ang isang kurang napahukay sa kanlubingan ng mga bangkay ng isang area upang ipatapon nito, sino mang walang karapatan makialam at lalo na upang magparusa? Padre, ang inyong kamahalan, ang Kapitang General, ay siya'y Vice Patrono. Siya'y kinakatawan ng hari. Ano bang hari? Walang ibang hari kundi ang tunay lamang. Tigil dyan! Luro niyo lahat yung sinasabi. Kundi bukas sa bukas, ipaalam ko ito sa kanyang kamahalan. Sulong! Sumulong kayo! At ipapagamit ko pa ang aking mga karwahe. Padre Sibayla, ayon sa inyong referensya, nung umalis si Padre Damaso para sa San Diego, isang konsyutor ang napabiling bangkay ng isang maginoo. Kilala ko ang ginoo. Isa siyang marangal na tao at may isang anak sa Europa. Ipinahukay naman at inutos na ilibing ang bangkay sa Aywan. Nung siya nagbalik, at kakaunti lamang ang nakaalam nito dahil sa walang kamag-anak ang ginoo rito. Nung malaman niyo ng Kapitang General, ay nais si maparusan ang may sala at nilipat si Padre Damaso sa mabuting bayan. Iyan lamang po ang masasabi ko. Nalulungkot kong nabanggit ko pa ang napakaselang bagay. At pumasok si Doña Victorina. Maaari niyo bang sabihin kung sino ang may bahay rito? Hanggang sa ngayon ay hindi pa ako nakapagpapakilala sa kanila. Dito, hindi na kailangan magpakilala. Si Santiago ay mabait. Kinararangan kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng yumaong kong kaibigan. At siya ay mula sa Europa, at siya ay aking isinalubong. Ibara'y mahigit sa katamtamang taas, matapat at masayang muka at katawang may kaya-ayang kulay kayamanggi. Sanhi ng dugong Kastila nito. Sila ang pura ng aking bayan.
Si Padre Damaso ay matalik na kaibigan ng aking ama. Tila yata nagkakamali ako. Hindi kayo nagkakamali, ngunit kailanman hindi ako naging kaibigan ng iyong ama. Lata, kayo ba ang anak na pumanaw na si Don Rafael Ibarra? Maligay ang pagdating at away lalo kayo mapalad kaysa sa iyong ama. Sila'y nakilala ko at masasabi ko lamang na isa siyang marangal na tao sa Pilipinas. Tumayo ang tenyente at biglang lumayo. Iwan si Ibarra sa bulwagang walang kakilala. Pagkat maging si Kapitan Tiago ay umalis, nakita niya ang mga binibini na waring gusto siyang batiin at matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan ay binati niya ang mga ito. Walang sumagot sa kanila, kaya't nilapitan naman niya ang isang umpok ng kaginaw. Matapos kong batiin ang mga padre at hiyas ng ating bayan ng mga babae, nais kong batiin ang ating mga kababayan. Ako si Juan Crisostomo Ibarra at magsaling. Ginoong Ibarra, si Kapitan Tiago ay aking kakilala. At nakilala ko ang iyong ama. Ako si Kapitan Tinong na taga-Tondo. Nais ko kayong imbitahan sa pananghalian bukas. Maraming salamat sa imbitasyon. Ngunit bukas ako ay tutungo sa San Diego. Kung gayon, ay sa iyong pagbalik na lamang. Yung hapunan ay handa na po. Ito ay nauukol sa inyo, Padre Damaso, sapagkat kayo ay matagal nang kilala sa bahay na ito. Isa pa'y ukol sa inyo ang upuang ito, alang-alang sa katandaan, katungkulan at pamamahala. Ako'y may katandaan? Hindi po. Isa pa'y ako ang kura. Puwak na ito. Ginoong Tenyente, dito'y nasa lipunan tayo at wala sa simbahan. Nauukol sa inyo ang likmuang ito. Don Santiago, hindi ba kayo sasalo sa amin? Ang hapunang ito ay pagpapasalamat sa inyong pagdating. Sadyang nagpaluto ako ng tinola dahil alam ko malaon na di ninyo ito natitikman. Ilang taon kayong nawala sa Pilipinas? Mahigit kumulang 7 taon po. Kung gayon, baka nalimot mo na ang Pilipinas. Ang mga kababayan ko yata ang tila nakalimot sa akin. Sapagkat lumipas na ang mga ilang taon at hindi ako nakatanggap ng balita mula dito. Kaya hindi ko na nalaman kung kailan at paano namatay ang aking ama. Hindi nagpadala ng isang pahatid kawad? Itong May kilala po ba kayong isang pula kung taga Barbosa na nagngangalang Stanzitsky? Nakilala ko po siya sa Espanya. Siya'y may buhok na gaya ng ginto at masamang magsalita ng Kastila. Nila ang wikang ginamit ni Ibarra sa kanyang pananalita sa Europa. Napag-alaman nilang mahusay na makapagsalita ang binata ng Ingles dahil sa isang taon niyang pagtira sa Inglaterra. Si Padre Sibilia ang nagtanong nito, pagkat siya mismo ang mabuting magsalita ng Ingles. Sa iyong paglalakbay, anong pinakamahalagang bagay ang iyong nakita? Bago ko dalawin isang bayan ay sinisikap kong malaman ang kanilang kasaysayan. Lagi kong nakikita ang kanilang kagalakan at karukhaan na may bayan na tiyak na ito ay may koneksyon sa kanilang kasiyahan at kagipitan. Ngunit ang hindi ko lang laman ay bakit sila labis na may pagkagusto sa kanilang mga ninuno. Hindi mo dapat taksayin yung salapi sa isang bagay na nalaman ng sino mang bata sa eskwelahan. Huwag kayong magtaka sa pinapakita ng aking dating kura. Ganyan-ganyan siya sapagkat nung ako'y bata pa. Palagi siya nakikisalo sa amin ng aking ama. Nararapat lamang natapusin ko ang aking mga kailangan sapagkat bukas na agad ako'y aalis na. Ngunit ang pinakamahalagang natapos ay ang hapunang ito. At hindi pa ako nakakatikim ng alak. Mga Ginoo, sa ngalan ng Pilipinas at Espanya, Nakita ninyo kung paano sila makitungo sa kura. Nakala nila ang sarili nila mayroon ng pinag-aralan. Yan ang masamang bunga na pagpapadala ng kabataang Indio sa Espanya. Dapat itong ipagbawal ng pamahalaan. Si Ibarra di alam kung saan patutungo. Marahan lamang siyang naglalakad at nagmamasid-masid. Nakita niya ang mga paligid ay halos hindi na iba mula noong iwan niya ito, 7 taon ang nakalipas. Nakita niya ang mga nagbabantay sa mga tindahang insik ay ang mga dati ring insik noong nakalipas na 7 taon. At ganoon din ang mga nagtitinda ng pagkain at bungang kahoy. waring panaginip lamang ang 7 taong pagtira ko sa Europa. Mag-ingat kayo. Matuto ka sa karanasang sinapit na iyong ama. Napit ang aking ama. Nung tanong ko kay Kapitan Tiago, ngunit ang sabi niya sa akin, bukas niya pa ito sasabihin. Po, sa pagkakaalam ng lahat, siya'y namatay sa bilangguan. Ang aking ama, napit sa bilangguan. Anong nalalaman niyo sa aking ama? Sila'y si Don Rafael Ibarra. Akala ko nalalaman niyo.
With lakas sa inyong loob, di maaari maging marangal ang di nabibilanggo. Nagtataka ako bakit hindi kayo nilataan ukol dito. Muling sulat na aking natanggap sa aking amay mula isang taon pa. Ang sabi sa akin, huwag mabalisa kapag hindi ako nakatanggap ng sulat mula sa kanya. Kaya't binili na niya akong mag-aral na mabuti at sa kanya ko binasbasan. Makatuwid, iyan ang huling sulat niya sa inyo bago siya namatay. Paano na binago ang aking ama? Sabihin ko sa inyo, habang tayo naglalakad, kailangan ko pumunta ng kwartel. Ang iyong ama ang pinakamayaman sa tiglalabiganin. Marami nagmamahal sa kanya at gumagalang, ngunit mayroon din nagpupuot at naiinggit sa kanya. Simula ang samaan ng loob ng inyong ama at ni Padre Damaso ilang buwan matapos ninyo lisanin ang Pilipinas, na alam yung dating matarik ng magkaibigan. Pinaratangan ni Padre Damaso ang inyong ama na hindi pangungupisal. Kaya sa panahon ngayon ay di rin siya nangungupisal. Nabilanggo ang iyong ama at ang lahat ng kaaway na lihim ay nasibagtaas ng ulo. Pinatangan siyang irehe at pilibustero. Ang maparatangang irehe ay masama na, ngunit ang maging pilibustero ay mas masama pa kaysa pumatay at maningil ng buwis. Kung saan siya nagbabasa ng El Correo de Ultramar at ang mga pahayag sa Madrid. Sa sama ng loob at kahirapan sa loob ng bilangguan, humina ang kanyang katawan. Mapawalang sala na siya sa lahat ng paralang nang nalagutan siya ng hininga. Wala ni isa mang nasa kanyang piling noon. Huli nang na ako'y dumating. Binata, may salaysay sa inyo ni Kapitan Tiago ang iba pang pangyayari. Sa ngayon ay kailangan ko na pumasok sa kwartel. Magandang gabi. Sa Fonte de Lala, tumutuloy si Ibarra. Pagdating doon ay pumasok siya sa kanyang silid at saka tumanaw sa papawirin mula sa bukas na bintana. At nakita niya ang isang napakagandang diwata na pinaulanan ng kislap ng mga diamante at ginto. Sa kanyang guni-guni ay marahan itong naglalakad at sinusundan ng mga anghel, mga nimpa, mga diablo, pastol at alipin na nagdudulot sa kanya ng paghanga at bulaklak. Ang diwatang ito ay walang iba kundi si Maria Clara. Ngunit ang nakita ni Ibarra sa kanyang harapan ay isang makipot at madilim na pader. Sa marumi at kasuklam-suklam na lapag nito ay may nakalatag na banig kung saan nakahiga ang isang matandang lalaking naghihingalo. Ang matanda ay palingon-lingon at may tinatawag na isang pangalan. Manakanakang naririnig ang kalansing ng isang tanikala o isang paghikbi sa loob ng pader. Samantala, sa kalayuan ay may dinarang ang isang piging. Naroon ang isang binatang humahalakhak, sumisigaw, nagbubukas ng alak sa mga bulaklak habang pinapalakpakan ng ibang lango. Ang matanda ay kamukha ng kanyang ama at ang binata ay kamukha niya. Ang sinasambit na pangalan ng matandang umiiyak sa kanya kay Ibarra. Kapitan Tiago ay pandak, kayumanggi, bilog ang mga mata at may katabaan. Napangasawa niya si Pia Alba, isang magandang dalagang taga Santa Cruz at tumulong sa kanyang paghahanap buhay hanggang sila yumaman. Siya rin ay tanyag, hindi lamang sa kanyang yaman kundi sa kanyang pakikisama sa mga makapangyarihan. Sa kanyang pananaw, ang kaligtasan ay matatagpuan sa pagsunod sa mga praile at sa korona ng Espanya. Isang madilim na kapilya. Nakaluhod si Doña Pia sa harap ng altar. Tahimik na umiiyak habang nagdarasal. Nang 6 na taon, hindi binayaan ng anak sina Kapitan Tiago at Doña Pia. Dahil dito, gumawa sila ng maraming panata sa iba't ibang santo umaasang magkaroon sila ng supling. Mahal na Birhen, bigyan niyo po kami ng anak, kahit kapalit ng aking buhay. Mahal, hindi ka na kumakain. Halika na at magpahinga. Ito na lang ang natitirang paraan. Sa kabila ng mga panata, nang magkaroon ng anak si Doña Pia, siya naman ay unti-unting naghihina. Tatawag ka! Doña Pia! Malapit na! Isang malusog na babae. Pia? Mahal?
Iniwan ni Doña Pia ang isang sanggol na babae. Pinangalanan siyang Maria Clara. Napakaganda at mahihing bata. Tila isang anghel. Siya ang bunga ng lahat ng aming sakripisyo. Ang aming Maria Clara. Sa kabila ng lungkot ng pagkawala ni Doña Pia, si Maria Clara ang naging liwanag sa buhay ni Kapitan Tiago. Maagang tumungo sa simbahan sina Tia Isabel at Maria Clara. Tia, umuwi na tayo. Maaga rin silang umuwi nang dahil sa pilit ng dalaga. Hindi mapakali si Maria Clara sa tuwing may sasakyan na dadaan. Nakita ni Kapitan Tiago si Maria Clara at nilapitan ito. Maria, tama ang manggagamat. Kailangan mong tumungo sa lalawigan. Lalo na't kailangan mo ng sariwang hangin. Ano sa palagay mo? Malabon o San Diego? Maria, nandito na si Ginoong Ibarra. Sayang pagbabalik, Ibarra. Kamusta? Kamusta ang iyong pag-aaral sa Europa? Magandang araw, Kapitan Tiago. Ang aking pag-aaral sa Europa ay nagbigay ng malawak na kaalaman at pananaw. Diyos ko! Maria! Anong ginagawa mo dyan? Halika rito! Binibini! Magandang araw, Binibini. Ibarra, ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo ba ako nakalimutan sa daming babae yung nakita sa Europa? Maaari ba kitang malimot? Maaari ba akong magkulang sa iyong bandal ng sumpa? Maria, ikaw lang aking tinatangi at wala nang iba pa. Sa aking panaginip ay isa kang diwata. Diwa. Masaya ang sagisag ng aking bayan. Maganda, walang karangyaan, at masuyuin. Ikaw lamang ang babaeng aking mamahalin sa panghabang buhay, Maria. Yan isang sulat ng pamamaalam. Yan ba ang aking sulat ng ako'y papalis na? Maria, nais ko sanang mamaalam sa iyo. Ako'y pupunta ng Europa dahil sa kagustuhan ng aking ama. Gusto niyo ako'y makapagpupos doon. Hindi ko gustong iwanan kita, ngunit kailangan kong sundin ang aking ama. Sana'y maintindihan mo ang aking gagawin. Nagmamahal, Ibarra. Ayos ka lang ba, Pino? Oo, sapagkat ikaw ay napaglimot na sa akin na meron pa pala akong tungkulin na dapat tuparin. Dapat akong tumungo sa aking bayan bukas. Dahil bukas ang araw ng mga patay. Tumungo ka na. Dahil sa loob na ilang araw ay tayo magkikita ulit. Maraming salamat, Binibini. Habang naglalakbay, ang tanawin ay nagdulog kay Ibarra ng mga gunitang ikinasaya niya. Pinagbastan niya ang mga Europeo, mga insek, at mga Pilipinong nagtataglay ng sari-sariling kasuotan. Ang mga nagtitinda ng mga bungang kahoy, mga insek ng kargador. Naratna ni Padre Damaso sina Maria Clara at Tia Isabel. Saan po kayo tutungo, Maria Clara at Tia Isabel? Kukunin na po namin ang aking mga damit na mula sa Vitelio. Tingnan natin kung sino ang lalong malakas. Tingnan natin. Tiago, may pag-uusapan tayo. Sa kabilang dako, pagkaraang makapagmisa si Padre Sibayla, kagad siyang nagtuloy sa kumbento ng kanilang korporasyon. Pinayo ng doktor na ako'y patistis. Siguro lang ko ito, nais ko nang mamatay. Paghihirap ko ay kabayaran sa akin na pahirap. Ano na ibabalita mo sa akin? Idaragdag ko po na ikakasal na si Ibarra at ang anak ni Kapitan Tiago. Ang dalagang nag-aaral sa Beterio sa ating korporasyon. Si Ibarra ay mayaman at hindi niya iniibig. Makipaggalit sapagkat nakahadlang dito ang kanyang kasiyahan at kayamanan. Sa araw, kung sa katuwang lagay tayo, wala na mga kwaltang papasok sa simbahan at hindi na maniniwala ang mga tao na mahirap tayo. Mawawala lahat ng ating asyenda, lupa at bahay, gaya ng pagwala sa atin ng Europa. Nangamba kung tayo ay nagsimulang humina at hindi na dapat natin dagdagan ang ating kasagwaan. Ang bayan natin ay namumulat na. Ilang sandali, pagkatapos na magpalitan ng palagay, si Padre Sibayla ay nagpaalam na.
Alam mo na ang ibig kong sabihin. Mapipigilan sana ito kung naisanggan mo lang agad sa akin. Sikapin huwag nang maulit ang kabalbalanggayan yan at manalig ka sa inaama ni Maria Clara. Pagkatapos matuloy na pumunta sa silid dalanginan si Kapitan Tiago at hinipan ang lahat ng kandila. May panahon pa at ang lalakbayin ay napakahaba. Ang bayan ng San Diego ay malalawak na lupang bukirin at palayan. Mula sa bayang ito ay nanggagaling ang asukal, palay, kape at mga bungang kahoy na ipinadadala sa ibang bayan o di kaya ay binibenta ng mura sa mga inchik na pinagsasamantalahan ang kamangmangan at masasamang hilig ng mga magsasaka. Ang bayan ng San Diego ay bayan na katulad ng Roma, kung ang makapangyayari sa Batikano ay ang Papa, si San Diego ay ang kura, at kung ang namumuno sa Quirinal ay ang hari ng Italia, na San Diego naman ay ang alperes ng Guardia Civil. Magandang umaga po, Padre! Magandang umaga rin sa iyo. Mulan-ulan ngayon ang panahon, naway mag-ingat kayo. Ang tanging kaaway ko ay si Alperes. Ang may bahay nito ay si Doña Consolacion. Ito ay isang matandang Pilipina na may makapal na kaloretes sa muka at gumagamit ng pintura sa pag-ayos upang makipaghantay sa kasawian ng asawa. Kapag dumalaw kayo sa kurang Mostomorta o Potay na Langgaw, mag-ingat kayo kung dudulutan ng sokolate ang praile. Hoy! Magluto ka ng isang tansang sokolate, Ibig sabihin, huwag tumingin sa upuan at huwag matakot. Isara mo ang pinto ng simbahan. Saan ka pupunta? Tumigil ka! At pumunta ka sa kwartel at sa aking bahay at maglapasok ka doon! Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapag nagkikita ang dalawa, ay mapitagang nagkakamayan at nagbabatian. Sa dulo ng isang makipot na landas sa dako ng kanluran ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinaggugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamutina sa mga bangkay ng nahihimlay roon. 2 tao ang humukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isa'y datihan ng sepulturero at ang isa na may baguhan kaya't sunod-sunod ang kanyang paglura at paghihigpit. Hindi ba mabuting humukay tayo sa ibang lugar? Ito'y bagong-bago pa at hindi na ako makatagal. Iyang nahukay at nahati mong buto ay dumurugo pa. At iyang mga buhok na iyan? Napakaselan ka naman. Ikaw ay pinahukay katulad ko ng dadalawampung araw pa lamang ng ilibing. At sa gabi, umuulan at namatay pa ang aking ilaw. Natanggal ang pagkakapako ng kabahong at nalabas ang kalahating bangkay na umalis nga at ito'y papasanin pa. At umuulan at kapwa kami basa at... At bakit hinukay ang bangkay? Bakit? Iniutos ito sa akin. Sino nag-utos ito sa iyo? Ang isang Kastila. Ganyan din ang tinanong sa akin ng isang Kastila katapos. Bagamat palihim, iniutos sa akin ng kurang malaki na ibaw ng bangkay na iyan. Ngunit dahil sa kabigatan ng kabahong at kalayuan, libingan ng mga Unti-unti nang dumarating ang mga nagluluksa, sa harap ng nitso ang kanilang mga kaanak at mahal sa buhay ay nagsisipagsindi sila ng mga kandila at mainting na nagdarasal. Hindi po ako makakabalik agad dula ng aking karamdaman at kaabalikan. Ang sabi po ni Kapitan Tiago ay siya na ang makapagpapagawa ng nitso. Tinamnan ko naman po ng mga bulaklak at nilagyan ng malaking kuros na iyon na aking ginawa. Naroon po sa likod ng malaking kuros na iyon, Ginoo. Doon ba? Ngunit ang lupa ay bungkal na. Opo, natatandaan kong may isang butong katabi. Ang hukay ay maikli ng kunti sapagkat masakit ng nagkapag-ibig. Kaya ang kanyang kasama ang humukay. Nakita nila ang matandang utusan, nilapitan ito at nagtanong. Hindi ba't doon nakalagay ang kuros na malaki? Oo, doon nga. Hindi ba't may dibuhong nakaukit at natatalian ng yanto? At may tanim ng mga bulaklak? Oo, yun nga. Ang krus po ay akin ang sinunog, sapagkat inutos ito sa akin ng kurang lalaki. Sino ang kurang lalaki? Ang namamalo, si
Si Padre Garote. Ngunit nasaan ang libing? Wala na po riyan ng patay. Sa lugar po niya ay may inilibing akong bangkay ng babae. Mag-iisang linggo na ngayon. Siraan na ba kayo ng bait? Kayong wala pang isang taon inilibing ang among hinahanap. Tunay nga po, ilang buwan na pong ipinapahukay sa akin ng kurang lalaki upang dalhin sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman iyon! Huwag po kayong magalit, Ginoo. Naisip ko pong mas mabuti ng malunod kaysa mapasama sa libingan ng mga inchik. Kaya itinapon ko sa tubig ang patay. Ikaw ay isa lamang sa palad. Naglakad si Ibarra na tila may nilalayuan. Ang anino man din ng kanyang ama, o ang sigwang lumalapit. Anong ginawa mo sa aking ama? Ano ang ginawa mo sa aking ama? Kayo nagkakamali. Ako'y walang kinalaman sa ginawa sa inyong ama, si Padre Damaso. Si Padre Damaso? Tila kayo ay masaya. Talaga po, Ginoong Kapitan, sapagkat ako'y may isang pag-asa ng sigwa. Ang sigwa? Ibig mo bang maligo? Hindi. Inaantay ko ang lintik na papatay ng mga tao at susunog ng bahay. Hingin na iyong patuluyan ng dilubyo. Siya ang nararapat sa akin at sa inyo. Hindi ka ba sasama sa akin, bata? Nagandaan na niyo ng papurang hapunan. Ayaw po kami paalisin sa Kristang Mayor hanggang sa 8 ng gabi. Umaasa ko na makasingil na po ng sahod upang maibigay sa aking nanay. Saan kayo paroon? Sa Campo Mario po, upang dupikalin ng patingaw para sa mga kaluluwa. Mag-ingat kayo. Huwag kayong lalapit sa patingaw kapag kumukulo. Nakita niyo ba sa libingan ang anak ng namatay na si Don Rafael Mara? Nakararating lamang buwan sa Europa. Opo, nakita ko siya na bumaba sa sasakyan. Hindi ba kayo nababahala sa ganyang kagagawan? Nahagupit ng hangin ang buhos ng ulan. Ang kulot ng kidlat ay halos walang pagitan. Kung nasa bahay sana tayong kasama si nanay, doon walang nagbibitan sa akin na akong nagnanakaw. Hindi ito papayagan ni nanay. Kung nalalaman niya ako pinapala nila, ganito na lamang mo tayo habang araw, kaka. Ibig kong ako'y magkasakit sana bukas sa bahay. Magkasakit ng mahabang panahon upang alagaan ni nanay at huwag nang pabalikin sa kumbento. Sa gayo, hindi ako mapapalo. Mabuti magkasabay tayong magkakasakit, kaka. Huwag, mamamatay tayong lahat. Si nanay sa sama ng loob at tayo namang dalaway sa gutom. Magkano ang sasahurin mo sa buwang ito? 2 piso. 3 nila akong minultahan. Bayaran mo ang halagang kanilang ibinibitang sa akin. Nang sa gayo, di nila tayo tawaging magnanakaw. Naluloko ka ba, Crispin? Sinasabi na sa Kristan Mayor na nagnakaw ka ng 2.11. Iyon ay 32 piso. At bawat piso ilang palta? 160. 160 tig isang kwalta? Nanay ko! At magkano ang 160? Mabuti pang nakapagnakaw na ako. Sinabi ng kurang papatayin niya ako sa palo pag di lumitaw ang kwalta. Kung ninakaw ko sana, maaari kong ilitaw at kung ako'y mamatay, magkaroon man lamang kayo ng damit ng nanay. Ang inaalala ko'y mapapagalitan ka ng nanay pag nalaman ito. Sabihin mo sa kanya ako'y napalo na ng marami. Pagkikita ko sa kanya ang aking mga latay at aking lusang butas. Wala ako kundi isang kwalta na naginaldo ko noon, ng Pasko. At ito'y kinuha kahapon sa akin ng kura. Hindi maniniwala ang nanay. At kung sabihin ng kurang ganoon, hindi ako uwi. Sabihin mo sa nanay na ako'y may sakit. Huwag kang umiyak. Hindi maniniwala ang nanay. Tahan na. Ang sabi ng Tandang Tasyo ay isang masarap na hapunan ang inihanda sa atin ng nanay. Masarap na hapunan? Ako hindi pa kumakain. Ayaw nila akong pakainin hanggang di raw lumilitaw ang 2 oras. Ngunit kung paniwalaan ito ng nanay, sabihin mong silang lahat ay nagsinungaling. Sinasabi nilang tayo magnanakaw pagkat ang ating ama ay isang bisyoso. Ikaw, Basilio, ay mumultahan ko ng kalahating kwarta dahil di tama ang iyong produkto. At ikaw, Crispin, may iwan ka rito hanggang di mo nililitaw ang iyong ninakaw. Pahintulot po kami. Nihintay po kami ng nanay ko ngayong 8. Ikaw ay hindi makakauwi ng 8, kundi 10. Ngunit Ginoo, sa 9 lamang ay di na po maaaring lumakad. At ang bahay namin ay malayo. Ginoo, 1 linggo na pong hindi namin makikita ang aming ina. At ikaw ba ang mag-uutos? Huwag mo akong iwan. Papatayin ako nila. Ay naglaho ang dalawa sa dilim.
Naiwang hindi makapagsalita si Basilio at hindi makahinga. Sa paglalakad ay kasunod ang isang sigaw. Nanay, kapatid! Ilang tampal at pagkatapos ay unti-unting naparam ang mga nakalulunos na daing. Bata pa si Sisa at makikita sa kanyang mga matang maririkit na may pilik na mahahaba, ilong na wasto ang hubog at bibig na may kaaya-ayang hugis, na siya'y naging maganda at kabigha-bighani. Si Sisa isa sa tinatawag ng mga Tagalog na kayumangging kaligatan, na may malinis at wagas na kulay. Ngunit bagamat bata pa'y unti-unti nang humuhupak ang kanyang mapuputlang pisngi dahil sa gutom. Ang malago niyang buhok ay pinupusod niya ng yano-yano na walang ipit ni suklay. Dahil nalaman niyang uuwi ang kanyang mga anak, bumili siya ng 3 tawilis. Pumitas siya sa kanyang halaman ng kangkong pagkat alam niyang maiibigan ito ni Crispin. Para naman kay Basilio ay humingi siya kay Piloso Potasio na kanyang kapitbahay ng baboy ng karne. Nagsaing siya ng maputing bigas na inaani niya sa bukid. Ngunit sa kasawiang palad ay dumating ang asawa ni Sisa na minsan lamang kung umuwi. Kinain niyang mag-isa ang kanin, karne ng baboy, 3 tawilis, at ang kangkong. Naramdaman ni Sisa na parang siya ang kinakain, subalit hindi siya umimik. Hindi mo ba hintayin yun, anak? Ayon kay Tanda Tasyo, si Crispin ay nakakabasa na at si Basilio ay mag-uwi na ng sahod. Kung gay, pagtabi mo ako ng piso. Nanay! Nanay! Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo yung pinto, nanay! Kinilabutan si Sisa at nagmamadaling binuksan ang pinto. Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Huwag kayong matakot, nanay. Si Crispin po ay naiwan sa kumbento. Buhay pa siya? Opo. Bakit may sugat ka? Nang dalhin si Crispin ng Sakristan Mayor, ay sinabi po nito na di ako makauwi hanggang ika-10. Ako'y nagtanan at sa daan nakita kong mga sibil. Tumakbo ako at nang magpaputok sila ng isang punlo ang dumapli sa akin noo. Hindi po ako magpahuli. Pagkat paglalapasuin ako at papaluin ako sa kwartel, gaya ng ginawa nila ng Pablo, na hanggang ngayon ay may sakit pa. Isang dali pa at napatay ka nila. Ang mga gwardya sibil ay di nakagugintan ng mga ina. Walang dapat makalam na ako'y tinugis ng mga sibil. Sabihin ninyong ako'y nahulog lang sa kahoy. Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Niyakap ni Basilio ang ina at unti-unting inulat ang ukol sa 2 onseng ibinibintang na ninakaw ni Crispin. Ngunit hindi niya ikinuwento ang pagpapahirap na tiniis ng kanyang kapatid. At pagkatapos magkwento ni Basilio ay tinulungan ni Sisa ang anak na makatayo at para makausap. Naghanda kita ng ibang hapunan, ngunit dumating ang tatay mo. Kawawang anak ko! Dumating ang tatay? Dumating siya. Ibig niya kayong makita. Gutom na gutom siya. Sinabing kung kayo'y patuloy na magpapakabait, siya'y magmamalagi sa ating piling. Patawarin niyo ako. Ngunit, hindi ba mas mabuti pa ang kalagayan natin nang wala siya? Ngunit kayo'y umiiyak. Kalimutan niyo po ang aking sinabi. Crispin! Pagkatapos noon ay natulog na ang mag-ina. Di naglaon ay nagkaroon si Basilio ng napakasamang panaginip. Nakita niya si Crispin na pinapalo ng palo ng Sakristang Mayor. Pumilag ito ngunit pinaladkad ng Sakristang Mayor sa harap ng kura. Sa sakit ay nang laban ang bata at kinagat ang kura sa kamay na nabitawan ang nintok na pamalo. Ang Sakristan Mayor ay sumunggab ng isang tungkod at pinalo sa ulo ni Crispin na nabulagta noon. Pinagsisipan ng kura ang sugatang bata na nagpagulong-gulong na lamang na walang malay. Crispin! Basilio!
Nanay, mayroon po akong isang balak na naisip ngayong gabi. Hindi ko na po ibig magsakristan. At ano? Bukas, sunduin ninyo si Crispin. Singilin ang aking sahod at pakisabi sa kura na hindi na ako magsasakristan. Paggaling ko, ay makikipagkita po ako kay Don Crisostomo na kararating lamang mula sa Espanya. Makikiusap ako maging tagapastol ng baka o kalabaw. Si Crispin na may makakapag-aral kay Pilosopong Tasyo, na isa namang matandang mabait. Sisikapin ko maging mapagmahal sa may-ari ng mga hayop upang makahingi ako ng gatas paminsan-minsan. Mangunguha ako ng bungang kahoy at ipagbili o ihahandog kay Don Crisostomo. Kapag malaki na ako, ipamamanhik kong ako'y pagkatiwalaan ng maliit na lupa upang tamnan ng tubo o mais. Sa gayon, hindi na ako maglalamay sa pananahi sa gabi. Magkikita tayo araw-araw at magkakain tayo magkasalo. Anong masasabi ninyo, Nanay? Niyakap ni Sisa ang kanyang anak na si Basilio at siya ay naluha. Maagang gumising si Sisa kinabukasan. Nanguha siya at namili ng pinakamainam na gulay. Inilagay ang mga ito sa isang bakol na sinapnan ng mga dahon ng saging at sinalitan ng mga bulaklak. Nang umagang iyon ay napansin ng mga nagsipagdalo ng misa na matamlay si Padre Salve at ipinaglagay na may sakit ito. Tunay nga sapagkat nang pumanhik ang pari sa kumbento at nadatnan ang mga naghihintay na manong at manang na nakaupo sa silong ng kumbento ay hindi man lang nag-abot ng kamay upang makapagmano ang mga ito. Hindi na niya ginising ang anak. Pagkasuot ng pinakamahusay na damit ay nagtungo na siya sa kumbento. Diretso siya sa kusina at namataan ng mga alila. Maaari ko po ba makita ang kura? May sakit. At si Crispin, wala po ba siya sa sakristya? Ibig ko po siyang makita. Naiwan nga rito, ngunit nagtanan, pagkapagnakaw ng maraming bagay. Dahil dito, inutusan akong maaga sa kwartel ng kura upang ipagbigay alam ang nangyari sa mga gwardya sibil. Marahil ay naroon na siya sa iyong bahay upang magpaghanapin ng inyong mga anak. Wala kayong mapapala sa kanyang mga anak. Napakilala kayo bilang isang asawa dapat. Ang mga bata ay nagmana sa kanilang ama. Ingatan niyo ng maliit at baka maghihigit sa kanyang ama. Huwag kayong manangis dito. Hindi niyo ba alam na may sakit ang pare? Isa pababa ng hagdan. Nang nasa daan na ay matulin siyang lumakad na waring may napagpasyahang gawin. May isang binibini at binata ang nagmamasid sa tubig mula sa gulod ng isang lawang na papaligiran ng mga bundok. Ang una ay si Ibarra at ang isang may mahinhin at malungkuting anyo. Sinabi ng binibini kay Ibarra na doon sa lawang iyon itinapon ang bangkay ni Don Rafael. Tinangkilik ako ng iyong ama nung ako'y kararating lamang. Walang kaibigan at walang salapi. Inihanap niya ako ng bahay at pinagkalooban ng lahat ng bagay na kasusulong na aking pagtuturo. Ang mga bagay na ito, ako'y naniniwala ang pagsasagawa ng mga balak ng aking ama ay lalong akma kasi tangis ang aking pangungulila sa kanya. Pinapatawad ko ang bayan dahil sa kanyang kamangmangan at ang pare dahil sa kanyang karakter. At ibig kong igala ang relihiyong humubog at umakay sa lipunan. Nais kong mabatid ang mga naging balakid sa pagtuturo. Tuturo ay di maaaring may wasto kung lumabis ang pagtutulungan. Una, sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay di nagtatamo ng anumang pagayak sa katututo. At ikalawa, sapagkat kung magkaroon man, ay nawawalan din ng halaga gawa ng kakapusan at iba pang mga pag-aalinlangan. Ang mga bata nagsasaulo at sumusulat ng mga bahagi. At kung minsan ng buong aklat na nagsusulat sa Kastila ni isa mang salita, di nila naiintindihan. At bakit di ninyo inisip lunasan agad niyan? Ang una pong kailangan ay isang bahay at paaralan. Sa kasalukuyan, ang eskwelahan ay nasa silong ng kumbento sa tabi ng karwahe ng kura. Hindi maaaring bumasa ng malakas ang mga bata sapagkat nagagambala ang kura. Minsan ginawa ko iyon ay galit na bumaba ang kura at ako'y inalpusta sa harap ng mga mag-aaral. Paano ay gagalang ng mga bata ang gurong hindi man lamang may pagtanggol ang sariling karapatan at walang laya sa pamamalakad?
Sinubukan ko pong magpasok ng mga pagbabago ngunit ako'y pinagtawanan. Gayunpaman, tinangka kong ituro ang wikang Kastila sa mga bata sa pamamagitan ng mga parilala at pangalan. Ngunit pinatawag ako ni Padre Damaso na siyang kura noon at pinagsabihan na huwag gumamit ng wikang hindi para sa akin. Buhat noon ay ibig ko nang magbago ng hanap buhay. Ngunit inaalala ko ang aking ina na tinutustusan ang aking pag-aaral. Itinigil ko ang paggamit ng mga pamalo at inuwi ang mga ito sa bahay. Ngunit nang kumalat ang balita tungkol sa aking bagong pamamaraan, pinatawag akong muli ng kura at sinabing ang inang di na mamalo sa anak ay kulang sa pagmamahal sa bata. At ang pagbasa ay natutuhan sa tulong ng pamalo. Pinagbantaan din akong ipasusulpong sa alkalde kung hindi ko ibabalik ang lumang pamamaraan. Pa'y nagtiis at nagpabayan na lamang sa iyong mga bagong tinuturuan? Huwag kayong mag-alala. Ang Teniente Mayor ay inaahan niya na akong dumalo sa isang pulong sa tribunal. Sa pulong na iyan marahil matatagpuan natin ang kalutasan sa iyong mga suliranin. Ang pulong ay naganap sa bulwagan ng tribunal. Ang mga kalahok dito ay ang mga may makapangyarihan sa bayan at mga nayon na nahahati sa dalawang lapiang hindi magkasundo. Ang lapiang konservador na binubuo ng matatanda at ang liberal na binubuo ng kabataan. Si Don Filipo ang pinuno ng lapiang liberal. Naroon din si Pilosopo Tasio, Ibarra at ang guro. Ang pulong ay ukol sa mga bagay-bagay na kailangan upang mapasaya ang pista ng San Diego at gayon din ang mga gugulin para rito. Nang dumating ang kapitan na nangungulo sa pulong, galing ito sa kumbento upang makipagpanayam sa kurang may sakit. Nagbigay ng paunang salita si Kapitan Basilio, isang mayamang naging kalaban ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Siya'y nagsalita ng ubod ng haba, palibhasa'y puno ng palabok ang kanyang talumpati. Nang matapos siya, nagpahayag ang kapitan na maaari nang magsalita ang kahit sinong may mungkahi. Naunang nagsalita si Don Filipo. Ayon sa mitaya, kailangan ng 3,500 pisong gugulin. Sa halagang ito, makakapagdaraos na tayo ng isang pistang higit pa sa mga pistang naganap sa lalawigan natin ngayon. Yan ay isang kabugan. Ang bayan ng Analauge ay may 5,000 piso at ang bagong bayan ay may 4,000. Filipo na may kinalaman sa dulang ipalabas, pagbili ng mga paputok at iba pa. Mahigpit na tinutulan ng mga konserbador ang lahat ng mga mungkahing ito at halos magkagulo ang pulong gawa ng pagsigaw na hinging makapagsalita ang isa't isa. Walang nagawa si Don Filipo kung hindi iurong ang kanyang mungkahi. Sumunod namang nagsalita ang isang kabisa na kabilang din sa lapiang liberal. Iminungkahi niyang magpalabas ng mga makabagong panoorin na naglalarawan ng mga sariling ugali ng Pilipino. Ito raw ay upang masugpo ang kanilang masasamang hilig at kapintasan at maibunyag ang magagandang kaasalan. Hindi lamang iyon, iminungkahi rin niyang pagpilitang huwag lumabas sa kanilang bayan ang salaping gugugulin at huwag gamitin ang salapi sa walang saysay na paputok, kundi sa bagay na ikabubuti ng lahat. Lahat ay subang-ayon na, subalit ang kapitan ay may ipinahayag na ikinagulat ng lahat. Sa ngayon ako, ngunit ang ating kura ay may ibang balak na ibig masunod. Kura ba o tayo mamaya? Ang ibig ng kura ay 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor. Kung may lalabis na kwalta, ay komedya sa tundo at mga kantahin pagitan ng mga yugto. Kami dyan. Siya ang ibig ng kura at ako ay nakatutungan na sa kanya. Kung gayon, bakit niyo kami pinulong? Upang sabihin sa inyo. Bakit hindi niyo sinabi sa simula pa lamang ng pulong? Talagang sasabihin ko. Ngunit si Kapitan Basilio ay nagsalita at ako ay pinapos sa panahon na dapat sundin ng kura. Dapat siyang sundin. Hindi tayong lahat ay magbilanggo ng alkalde. May pagpabibiling ba sa inyo? Buhay na kayo, alis na. Igo! May lalakarin po ba kayo? Oo, at may kailangan pa akong lakarin. Sa kalagitnaan ng sikat ng araw, patakbong umuwi si Sisa. Gulong-gulo ang isipan at nababalot ng takot. Sa
kanyang paglapit, natanaw niya ang dalawang sibil na papalabas mula sa kanyang bahay. Salamat, wala silang kasama. Sana ligtas ang aking mga anak. Hoy, ikaw! Halika rito! Huwag kang magkunwari, hindi mo kami naririnig. Halika rito! Ano kung kailangan niyo sa akin? Ikaw ba ang ina ng mga magnakaw? Nasaan ang perang ibinigay sa iyo ng mga anak mo? Narito kami upang hulihin ang iyong mga anak. Saan mo itinago ang bunso mong si Crispin? Noo, ang aking mga anak ay hindi magnanakaw. Saliksikin niyo ang aming bahay at kung may makita kayong ninakaw, gawin niyo ang nais niyo sa akin. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo, hindi siya pinakawalan ng mga sibil. Sa halip, siya'y kinaladkad papunta sa himpilan. Pikit matang naglakad si Sisa. Tinatakpan ang kanyang mukha ng panyo. Pilit na nilalabanan ang kahihiyan. Si Sisa, anong nangyari sa kanya? Hindi siya ng mga magnanakaw. Dapat lang sa kanya yan. Lumalakad si Sisa ng tahimik. Ano ito? Bakit nakakulong ang babaeng ito? May paratang po ang kura, Ginoo. Yung mga bintang ng kura, pawang kabulaan. Kung gusto niya mabawi ang nawala, magdasal siya kay San Antonio. Pinagutos ng Alperes na palayain si Sisa. Labas, matulin siyang lumakad pabalik sa kanyang bahay. Ngunit sa pagdating doon, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tahanan ay walang buhay. Ang kanyang mga anak, wala. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Kinabukasan, nakita siya ng mga tao sa baryo. Paikot-ikot, kumakanta, nakikipag-usap sa mga dahon, sa mga hayop. Basilio! Crispin! Crispin! Isa, nawala na ng bait. Isang ina na sinira ng walang katarungan? At mula noon, si Sisa ay isa na lamang aninong ligaw sa malupit na daigdig. Dumating si Crisostomo Ibarra. Ang binatay tumuloy sa bahay ng kapitan at magalang na binati si Batri Salvi. Sa nooy papunta rin kina Maria Clara. Susulatan ko ng aking mga kaibigan at gawan mo sana nagparaan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna ko itong lagi akong tinititigan. At kapag ako'y kinakausap ay meron siyang sasabihin na hindi ko maunawaan. Gawan mo sana ng paraan na huwag itong maanilahan. Ano naman nagugulay dito sa akin? Naririto siya at mainam ang kanyang pakikitungo sa akin. Pinuntahan niya si Ibarra at kinausap. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapatin ninyo, kayo sana kung inaanyan sa pistang magaganap bukas. Iyan ay isang pistang idinawas namin ng aming mga kaibigan. Saan niyo ito gaganapin? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisan malapit sa gubat na kung ito rin malapit sa balete. Kaya't maagang-maaga kaming pupunta ron upang hindi maabutan ng araw. Napakaganda ang pagkakataon, kaya tatanggapin ko. At upang patunayan rin sa inyo na hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Isang lalaki na pumunta kay Ibarra. Ginoo, hindi niya po ako kilala. Ngunit 2 araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko lang po sana ng tulong ang aking asawa at anak. Ang aking anak ay nawawala at ang aking asawa ay nasisira na ng bait. Ako'y nagmamadali. Sabihin mo lang sa akin habang tayo papalis. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang konsayahin, si Victoria, ang laging walang ini,
si Iday na may kagandahan at si Nereng na maganda at palaisip. Narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki. Naglalakad sa himig ng isang tugtugin. Nag-abot ang 2 pangkat. Kaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Ipinahanda ni Tia Isabela ang sinigang para sa mga Andeng, ihanda mo na yung manghuhuling isda. Upang tayo hindi mainit, kumanto lang tayo ng bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at uling, sitaw, bataw, patani, kundol, patula. Ang sabaw ay luto na at kailangan na lamang ng isdang isang sahog. Mabilis na lumakad ang binata para mangisda. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra. At nag-uusap sila sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Nakarinig si Padre Salvi ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan. Kumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sina Sinang, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis. Halos tumuwa ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis na siyang lito, sumusuray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Nakita niya ang masayang mga nagkakatipon-tipon. Ang alperes, ang kapitan, si Kapitan Basilio, ang guro. Magalang na bumati ang lahat nang makita siya. Paano kayo, Padre? Ako po ay naligaw. Lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito, saka tinanong kung ano iyon. Ano ito? Yan ay gulong ng kapalaran. Tugon ni Leon. Nagalit ang pare kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing, Alam niyo ba ang kasalanan ng pagbasa noon? Higit na kasalanan ang makialam sa ari ng iba, lalo na't walang pahintulot. Ang inyong ginawa ay isang pag-iimbot at labag sa batas ng Diyos at ng tao. Nang umaga, matapos dalawin ni Ibarra ang kanyang lupa, ay dinaraw niya ang tahanan ni Pilosopo Tasio. Naabutan niya itong nakatungo sa isang aklat na waring kanyang sinusulatan. Hindi nito napansin ang kanyang pagpasok. Nandiyan pala kayo. Pagkuha ninyo, sulit tila kayo abalang-abala. May kaunti po akong naisulat, ngunit di rin po kailangan. At ibig ko nang magpahinga. May paglilingkod ba ako sa inyo? Meron po. Naghahanap po ba kayo ng kahulugan ng geografiko? Ang aking sinusulat ay hindi para sa kasalukuyang lahi. Ang aking sinusulat ay nangangahulugang bilhat at tutulog sa gabi. At saan ang wika po kayo sumusulat? Sa Tagalog. Maaari po ba ito malapat sa geografiko? Yung sa akin ng kuray parang isang baliw. Kahit kapag ako'y sumusulat, ay hindi nila napapansin ang aking sinusulat. Ako'y sumasangayon sa inyo. Ngunit, nakasisigurado ba kayo na hindi talagang papansin na kurang yung ginagawa? Huwag ka nalang makialam, hindi mo gustong madamay. Ngunit, ang iyong kapakanan. Huwag ka na mag-alala, kaya ko ang aking sarili. Pilosopo, ako na po aalis. At nagpaalam na si Crisostomo Ibarra. Ika-10 ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanan ay nagpapalamutian ng mga bagti na kayo'y may iba't ibang kulay. At ang tugtugin ng banda ng musiko'y nagbabadya ng maghapong kasiyahan. Ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inuming mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago.
Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at isang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay nilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nang mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at tinangganan sa bisig ang ketongin. At sabihing, Tayo'y manalangin. Araw na nga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo? Nandoon sina Basilio at Crispin. Ngunit hindi ko dinadalo si Crispin dahil sa may sakit ang kura. Mawawala ang maraming unsang ginto. isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglatala tungkol sa pista ng San Diego. Walang makatutulad sa karingalan ng pista ng San Diego na pinamamahalaan ng mga paring Fransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo ni na Padre Hernando de la Sibila ng mga mayayamang Kastilang naninirahan sa lalawigan at ang mga kilala at litaw ng mga kaginoohan sa Maynila. Itinayo sa liwasan ng bayan ang isang malaking entablado at nagpalabas ng dulang ginampanan ng mga Kastilang artista. Ang mga praile at mga Kastilang nasa kumbento ay hinandugan ng Hermana Mayor ng isang masaganang hapunan. Nang matapos ito, si Kapitan Tiago naman ang naghandog ng pagkain at pampalamig. Kabilang sa kanyang mga panauhin sina Padre Bernardo Salvi, Padre Damaso Verdolagas, Padre Sibila, ang banal na kura sa Tanawan at mga kilalang Kastila. Napakaringal ng handa, sagana sa alak na kaugalian ng bantog na masalapi. Nagkapalat din kaming humanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining ng musika at mahusay sa pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italiano. Nakapanghihinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi nalalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Nagsipanood din ang mga Kastila at ilustrado ng dula at hinangaan nila ang mga bantog na artistang sina Ratia, Carvajal at Fernandez, ngunit ang mga marunong lamang ng Kastila ang nakaunawa. Ang mga Indio, lalo na ang kapitan na hindi nakauunawa ng Kastila, ay nasiyahan na lang sa komedyang Tagalog. Kinabukasan, ng 11 ng umaga ay sinimulan ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Iniligid sa simbahan ang prosesyon. Kasama rito ang karong pilak ni na Santo Domingo, San Diego at Virgen de la Paz. Sinimulan ang misa kantada nang matapos ang prosesyon sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustinong mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng tanyag na binatang si Ginoong Ibarra na alam ng lahat na mangunguna bukas sa pagbasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Sa buong maghapoy hindi namataan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan at may kasama pang papuri na tiyak na ipagmamalaki ng mga tunay na Kastila na hindi maaaring ipagkaila kahit na ang ating dugo ay maging magkahalo. Dumating kinahapunan ang alkalde ng lalawigan. Naanyayahan siya upang maging panauhin sa paglalagay ng unang bato ng bahay paaralan. Magkakaroon ng maringal na prosesyon sa gabi. Nakabibingi ang mga putok ng bomba. Antok na ako. Si Luis Chiquito'y tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigang si Martin Aristorenas. Inanyayahan siyang makipagpamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Kong Choy, parito ka agad. Masaya ang pista. Hamakin mong sayad na si Kapitan Joaquin. Makait ko siyang nadoblado ni Kapitan Tiago at lahat ay pinto kaya nanliit na lalo si Cabezang Manuel, ang may-ari ng bahay. Sa galit ni Padre Damaso na minsan ay di pa tumatama, binasag sa isang suntok ang isang lampara na ipatalo na ng konsul sa sabong at pagbangka ang tinalo sa atin sa Binyang at sa Del Pilar sa Santa Cruz. Hinihintay naming dalhin ni Kapitan Tiago ang kanyang magiging manugang na tagapagmana ni Don Rafael. Pero parang ugali ng ama, di man nagpakita.
parang di pakikinabangan kailanman. Ang Chinong si Carlos ay nanalo ng malaki sa liampo. Palagay ko'y may anting-anting. Palaging dumaraing na masakit ang ulo kaya may tali. Pag ang bumbong ng liampo ay bumabagal ng galaw, yumuyuko siyang halos madikit sa bumbong na inaaninaw ng maigi. Dala na ako. May alam akong ganito rin. Paalam, Choy. Mabuti naman ang manok ko. Ang aking asawa ay nawiwili sa masayang paglilibang. Ang iyong kaibigan, Martin Aristorenas. Tumanggap din si Ibarra ng liham na dinala ni Angden. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkikita. Ikaw raw ay may sakit, kaya't ipinagdarasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila. Kahit na sinabi na itay na hindi ka naman malubha, kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumaya kaya ako'y nayamot. May mga ganyan palang tao. Kung hindi lang ako kinwentuhan ni Padre Damaso, ay talagang iiwan ko na sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubayan mo na rin kay Anteng ang paglalaga na iyong tsaa. Mahusay siya kaysa sa iyong mga katulong. Pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalaw sa seremonya. Paalam, Maria Clara. Naging kapansin-pansin ng araw na iyon si Piloso Potasio. Siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Mukhang malungkot kayo ngayon. Ayaw ba niyo tayo magsaya paminsan-minsan? Yamang marami ba tayong dapat itangis? Tama, ngunit magawa ang pagsasaya, hindi sa paggawa ng mga kabaliwan. Kayo po yung napakarangya, nagpakalasing. Kayong kay raming mahihirap na nangangihalan ng salapi. Papaano ninyo mapigil ang karaingan ng mga mahihirap? Alam niyo ako'y kaisa sa inyong paniniwala. May lalaban ba ako sa kapitan at pura? Kung gayon ay magbitiw kayo sa inyong tungkulin. Magbitiw tama. Kung ang pagkukulang ito ay isang karangalan, sana ay isang pasali. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa Agua Bendita. Napakainit sa loob ng simbahan, hindi ka halos makahinga sa masansang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangan marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibabayad ng bayan doon. Ang Cebu ito ay malaking lamang. Isang libo pa lang simili. Ang ibabayan din namin sa bukan ng kaluluwa ng pagpili sa Cebu at ay tutuloy sa at ako ay tutuloy sa pamilyaman sa amin. Si Maria Clara ay nasa isang reserbadong upuan malapit sa altar mayor. Nakaupo si Kapitan Tiago sa hanay ng mga makapangyarihan. Pumasok si Padre Damaso. At nang nasa pulpito na siya, nilibot niya ang kanyang paningin. Isang hindad na ninuukol niya kay Ibarra. At pagkatapos siyang magmasid at pumunta na siya sa altar, ay nagsimula na siyang magpahayag sa ibang bahagi ng sermon sa wikang Kastila. Go! Go! Bando, puno-puno ang mga tao ng simbahan. Go! Si Padre Damaso, si Padre. Go! And go! Okay, go! Ikaw ay isa lamang sa may palad. Go!